Kabanata 1321. Talaga, kung gusto ng aking maliliit na sinta na kumain doon, tiyak na magagamot sila ng kanilang lolo. Mabilis na tugon ni Regan, ayaw niyang murahin ng mga bata. Di ba 10,000 lang kada bata? Iniskan ni Regan ang payment code na ipinakita ni Zachary at agad na nag-transfer ng 60,000. Nailipat ko na ang pera sa inyo, 10,000 para sa bawat isa sa inyo. Masaya ka na ba? Masaya. Masayang tumango si Zachary, habang sinusuri ang mga account. Natural, natutuwa siyang kumita ng pera. Parehong natuwa sina Gavin, Tim, Oliver, Jasper, at Jesse. Hindi nila inaasahan na bibigyan sila ni Regan ng 10,000 halaga ng pera. May problema. Kung lalabas din si Mommy para kumain kasama tayo, hindi natin ito kakayanin. Bakit hindi mo rin bigyan ng pera si Mommy? Tatay mo siya, hindi ka takutol. Diba? Napakurap-kurap si Zachary kay Regan. Tumawa si Regan, nakaramdam ng bahagyang kurot sa kanyang puso. Gayunpaman, sumagot siya, sige, maglilipat din ako ng 10,000 sa nanay mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Zachary at napabuntong hininga, napakalaki ng gana ni Mommy. Baka hindi pa sapat ang 10,000. Agad namang naglipat si Regan ng 30,000. Nagkunwari siyang mapagbigay na personalidad at nag-boom, ipaalam mo lang sa lolo mo kung kulang ang pera mo para sa pagkain mo. Maglilipat ako ng pera sa iyo. Sumili ang interes sa mga mata ni Zachary. Puno ng inosente ang mukha niya habang nagtatanong, talaga, paano kung hindi ka namin mahanap? Hindi ba kami mapapahiya noon? Imposibleng maranasan nila ang ganitong nakakahiyang eksena. Hindi man sila makabayad, kailangan pa rin nilang bayaran si Benjamin. Nakaramdam ng inis si Regan sa kaibuturan, ngunit halos hindi niya ito maipahayag sa isang bata. Masayang sinabi niya, basta tatawagan mo ako, siguradong mahahanap mo ako. Dito, isulat mo ang numero ko. Ayaw talaga save ni Zachary ang number ni Regan, pero nagkunwari siyang nag-take note nang makitang binibigkas iyon ng matanda. Paano kung abala ka at hindi mo masagot ang telepono? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Regan, kung ganoon, dapat kang direktang makipag-ugnayan sa aking kumpanya at hilingin sa kanila na ipadala ang invoice. Babayaran ko ang bill para sa iyo. Hindi niya inaasahan na ang casual niyang pananalita ay seseryosohin ng mga bata. Napagtanto niya na sinimulan talaga ng mga bata na singilin ang kanilang mga pagkain sa drawbridge dining sa kanyang account sa kumpanya, na iniwan si Regan na walang oras upang pagsisihan ang kanyang mga salita. Okay, nakuha ko. Tuwang-tuwa si Zachary na niloko niya si Regan. Originally, ang pera ni Regan ay para din sa kanyang ina. Hindi ba't magiging madali ang pag-alis ng dalawang masamang babae na iyon kung hindi natin kukunin ang pera niya? Nang makitang masayang tumatawa si Zachary, nag-isip sandali si Gavin, saka naunawaan kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng saya. Hinayla ni Jesse ang laylayan ng damit ni Zachary at mamulong, Zachary, gutom na ako. Sige, Terry, kain na tayo. Ipinahayag ni Zachary bago sinabi kay Regan, huwag ka nang sumunod sa amin, o baka mapagkamalan ka ng mga tao na human trafficker. Hindi ka na namin matutulungan. Huwag kang mag-alala, ibabahagi namin kay Mommy ang perang ibinigay mo sa amin. Sabi ni Jasper kay Regan sabay ngiti ng bimang. Tumango si Regan at nakangiting sumagot, sige, huwag mong sabihin sa Mommy mo na hinanap kita. Kung alam ni Arisa ang tungkol dito, mahihirapan akong lapitan ang mga maliliit sa hinaharap. Sa kabuuan, naramdaman ni Regan na nakakuha siya ng magandang deal. Tutal, ang saloobin ng mga bata sa kanya ay uminit ng husto pagkatapos niyang bigyan sila ng ilang pera. Pagkatapos masulyapan si Regan, nagpasalamat si Gavin at ang iba at pagkatapos ay nagtungo sa cafeteria. Hindi na sila nakasabay ni Regan. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito na tumatakbo sa di-kalayuan, isang mahinang ngiti ang naglaro sa gilid ng kanyang bibig. Ang mga bata ay palaging mas madaling makitungo. Nagtakbuhan ang 6 na bata sa di-kalayuan, naglakas loob lamang na sumilip pabalik kapag malayo na sila. Nang makitang hindi sila sinundan ni Regan, nakahinga sila ng maluwag. At least may sense siya na hindi tayo sundan. Kung sana, hindi na ako nag-abala pa sa pag-arte, nanunuyang sabi ni Zachary. Nagsalubong ang mga kilay sa frustration. Cherry, marunong ka talagang gamaya sa kanya. Kaya lang, binigyan niya tayo ng 100,000. Ang mga mata ni Oliver ay kumikinang sa paghanga. Gusto ni Regan na mapalapit sa atin. Tiyak na kailangan niyang maglabas ng pera para doon.
Nagpout si Zachary, hindi pa rin moari ang totoong dahilan kung bakit sila hinanap ni Regan ngayon. Para lang anyayahan kaming kumain. Imposible. Kabanata 1322. Ano kaya ang paglapit niya sa atin? Iniisip din ni Gavin ang tanong nito. Tumingin si Tim sa kanilang dalawa at mamulong, maaaring gusto niyang sabihin natin ang magandang salita para sa kanya sa harap ni Mommy. Parang, inilibot ni Jasper ang kanyang mga mata at nagreklamo tungkol kay Regan. Inis na deklara ni Jessie, hindi talaga siya mabuting ama, pumanig sa dalawang masasamang babae na iyon para i-bully si Mommy. Pinalayas pa niya ito sa kanilang tahanan at ginawa ang mga ganitong kasamaan. Zachary, sa susunod na makita mo siya, walang laman ang kanyang mga bulsa at pahirapan siya. Ngumiti si Zachary ng nakakaloko at sinabi sa kanila, pumayag na lang siya na simula ngayon, tuwing kakain tayo sa Drawbridge Dining, nasa tab niya na. Hindi nila napigil ang tumawa nang maisip ang masakit na ekspresyon ni Regan. Paano kung pupunta tayo sa Drawbridge Dining para sa hapunan ngayong gabi? Mungkahi ni Jasper, may pilyong kislap na nakatago sa kanyang mga mata. Dahan-daang pinitik ni Zachary ang kanyang noo at sinabing, let's call it a day. Bigyan mo siya ng oras para gumaling. Magagalit ba si Mommy kapag nalaman niya? Napatingin si Tim sa kanila, nag-aalalang baka magalit ang kanilang ina dahil napaka-tense ng relasyon ni Arisa at Regan. Hindi pwede, di ba? Hindi rin sigurado si Jasper. Nagalit ang kanilang ina sa ginawa nila kagabi, at hindi kaaya-aya kung magalit ulit siya ngayon. Hindi gaanong nakasama ni Gavin si Arisa gaya ng iba. Nang makita ang kawalan ng katiyakan ni Jasper, isang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsimulang gumalaw sa loob niya. Sa sandaling iyon, iminungkahi ni Zachary, paano kung itago natin ito kay Mommy sa ngayon? Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, masasabi natin sa kanya. Mukhang hindi siya nag-aalala habang nakangiting idinagdag, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Anyway, siya ang nanloko kay Regan. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa kanilang ina mamaya. Kung galit pa rin siya at nagpa siya na parusahan siya, tatanggapin niya ito. Zachary, nakakatakot si Mommy kapag galit siya. Paalala ni Jessie sa kanya. Huwag mag-alala, maaari kayong makiusap para sa akin pagdating ng panahon. Tumingin si Zachary sa kanila at nagtanong, o hindi ba kayo tutulong? No way, kapag pinarusahan ka ni Mommy, mapaparusahan ako kasama mo. Tinapik-tapik ni Oliver ang kanyang dibdib bilang pagtiyak. Ang pera na ipinadala ni Regan ay ibabahagi sa kanilang lahat, kaya hindi nila maaaring hayaang si Zachary ang sisihin ng mag-isa. Lahat tayo ay magkasama, hindi ka namin hahayaang mag-isa. Iginiit ni Gavin, Tim, at Jasper na punong-puno ng camaraderie. Gusto rin kitang makasama. Mabilis na nagtaas ng kamay si Jessie. Nagkatinginan at nagtawanan ang anim na magkakapatid bago masayang nagtungo sa cafeteria ng paaralan para kumain. Samantala, sa tirahan ng Graham, umupo si Benjamin sa tabi ng kama ni Arisa at marahang pinisil ang kanyang ilong. Honey, oras na para kumain. Kinusat ni Arisa ang kanyang mga mata. Nang mapagtantong tanghali na, nagulat siyang napabulalas, ganito na ba ako katagal? Manam. Magiliw na hinawi ni Benjamin ang buhok sa kanyang mukha at sinabing, maghilamos ka at bumaba ka para mananghalian. Nandito na si tatay. Nandito si dad. Kailan siya dumating? Nakaupo si Arisa sa tulong ni Benjamin. Pagkatapos, binuhat siya nito at dinala sa banyo. Dumating siya kaagad pagkatapos mong dumating, paliwanag ni Benjamin habang tinutulungan siyang maupo. Nagbasa siya ng tuwalya para linisin niya ang kanyang mukha. Nagulat si Arisa. Pinandilatan niya ito ng masama at nagtanong, bakit hindi mo sinabi sa akin? Si Benjamin ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Sabi ni Dad, magpahinga ka daw ng maayos. Ayaw kanyang istorbohin. Kung hindi, pupuntahan ka niya. Kaninang umaga, tumingin sa kanya si Arisa na may pagdududa at nagtanong, hindi mo siya pinigilan na umakyat, di ba? Hindi talaga. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo na lang siya mamaya. Sabi ni Benjamin sabay tawa ng mahina. Medyo nalungkot si Arisa. Ang kanyang biyenan ay dumating upang bisitahin siya, ngunit siya ay natutulog na parang patay na troso sa itaas. Nakakahiya. Tumingin si Benjamin sa kanya, kinuha ang sukli para ayusin ang kanyang buhok. Alam ni Dad na hindi maganda ang pakiramdam mo. Hindi mahalaga kung gumugol ka ng oras sa kanya o hindi. Huwag mong ipagsiksikan ang iyong sarili tungkol dito. Napabuntong hininga si Arisa at humagulgol, kahit na, dapat sinabi mo sa akin nang dumating si tatay.
Pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong at sumagot, sige, sa susunod sasabihin ko sa iyo. Kailangan mo bang magpahinga? Kung hindi, bubuhitin kita pababa para sa tanghalian. Oo, hindi ko na kaya. Nag-aalalang inalis ni Arisa ang nakalahad niyang kamay. Haha, hindi napigilan ni Benjamin ang mapangiti. Kabanata 1323. Nang makita silang bumaba, si Darius ay nagmamadaling kumaway at tinawag si Arisa, Isa, halika at kumain. Okay, masayang tugon ni Arisa, hinimok si Benjamin na magmadali dahil siya ang kasalukuyang gumaganap bilang kanyang mga binti. Dad, pumunta ka pero wala man lang nagpapalam sa akin. Masiglang tumawa si Darius, kakalabas mo lang ng ospital, kaya mas mabuti kung magpahinga ka pa. Kung sinabi ko ba sa'yo, makakapagpahinga ka ba ng maayos? Talagang hindi, kaya nga hindi ko pinayagang umakyat at istorbohin ka. Dinala ni Benjamin si Arisa, at inutusan siya ni Darius na ilagay si Arisa sa tabi niya. Pinaupo siya ni Benjamin sa upuan malapit kay Darius habang pumwesto naman ito sa kabilang side niya, naghahanda ng pagkain para kay Arisa. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan kay Darius, sinimulan ni Arisa ang kanyang pagkain. Sa buong pagkain, si Darius ay patuloy na naghahain ng kanyang mga pinggan. Isa, kumain ka pa. Salamat tatay, kumain ka na rin. Kaya kong tulungan ang sarili ko. Tuwang-tuwa si Arisa at sinuklian niya ang kabaitan ni Darius. Isa, hindi ba mas komportable sa bahay kaysa sa ospital? Nakangiting tumingin sa kanya si Darius, puno ng pagmamahal ang mukha. Tumango si Arisa, nilunok ang kanyang pagkain, at pagkatapos ay sumagot, oo. Mas komportable sa bahay, ganyan din ang pakiramdam ko. Hindi ako comfortable na manatili sa ospital. Masama ang pakiramdam ko doon. Ang tahanan ang pinakakagaanan ko. Simula ngayon, iwasan na natin ang pamamalagi sa ospital at pangalagaan ang ating kalusugan, sabi ni Darius sabay tawa. Tahimik na nakaupo si Benjamin sa gilid, kumakain ng kanyang pagkain. Nang mapansin niyang walang tigil silang nag-uusap at nagtatawanan, pinutol niya ang kanyang ama, huwag ka nang mag-asar habang kumakain tayo. Iritadong tinitigan siya ni Darius, ngunit nang humarap siya kay Arisa, puno ng ngiti ang mukha nito. Nagseselos lang siya sa atin. Napangiti si Arisa, sinulyapan ang lalaki sa tabi niya, at tinukso, hindi ba pwedeng makipagpalitan man lang ako ng ilang salita sa tatay ko? Napatingin si Benjamin sa kanya. Kumain ka na ng pagkain mo. Hindi ba maaaring maghintay ang usapan hanggang mamaya? Bahagyang ibinuka ni Arisa ang kanyang mga lobby, sadyang naghain ng ilang ulam kay Darius, ngunit hindi ito ginawa para kay Benjamin. Masayang ibinalik ni Darius ang pabor, na lumikha ng isang maayos at masayang kapaligiran. Maaaring mapagkamalang mag-ama ang sino mang hindi nakakaalam ng katotohanan at ipagpalagay na si Benjamin ang manugang. Pagkatapos niyang kumain, umupo si Arisa sa sala kasama si Darius, kumakain ng dessert pagkatapos ng hapunan habang nag-uusap sila tungkol sa araw-araw na mga bagay. Si Benjamin ay nasa balcony, tumatawag sa telepono na may seryosong ekspresyon. Kung pinaghihinalaan ni Justin na ako ang nasa likod nito, hayaan mo na. Gagawin nating totoo ang kanyang palagay at hahayaan siyang mahiga sa hospital bed sa loob ng 1 taon. Mr. Graham, naiintindihan ko. Tuwang-tuwang bulalas ni Jack, tiyak na hindi ako mag-iiwan ng anumang bakas. Inilapag ni Benjamin ang kanyang telepono, ang kanyang tingin ay nakatutok sa malayo. Si Justin ay binugbog sa kanyang hotel, at nasira ang mga surveillance camera. Ang kanyang mga balingkinitang daliri ay kumakatok sa kanyang hita. Si Benjamin ay tumawag kay Ethan. Ginagawa mo ba ang kasawian ni Justin? Si Ethan, sa kabilang dulo ng tawag, ay natigilan. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Benjamin ng ganoon kabilas. Hindi ko ba pinigilan ang bagay na iyon? Ginoong Graham, magsabi ka ng totoo. Pinutol siya ni Benjamin, nangingibabaw ang kanyang aura. Napalunok ng mariin si Ethan, pinatibay ang sarili habang tumugon, oo. Bakit mali silang nagpaplano laban sa kanya? Kumunat ang noo ni Benjamin, pakiramdam niya ay hindi ganoon kadali ang mga bagay. Nababaliw na si Ethan sa loob. Dapat ko bang sabihin ang totoo o hindi? Kung gagawin ko, mapaparusahan ba muli ang mga bata? Ito, magkasama sina Mr. Bailey at Mr. Watts, sina Sean at Kingsley. Hindi inaasahan ni Benjamin na magiging kasali rin ang dalawa. Sino pa? Ipinagpalagay ni Ethan na alam na ni Benjamin ang lahat kaya mabilis siyang naglinis. Ang mga bata din, hindi nila matiis na binubuli ni Justin,
kaya gusto nilang turuan siya ng leksyon. Tutal, tinuruan ng leksyon si Julian. Hindi magiging patas na pabayaan si Justin. Ang mga bata ay hindi makontento hanggat hindi nila sila tinuturuan ng leksyon. Natatakot ako na kapag hindi ko sila tutulungan, magiging dehado sila kung mag-isa silang pumunta, kaya nagpasya akong sumama sa kanila. Dahil hindi narinig ni Ethan ang anumang tugon mula kay Benjamin, nag-alinlangan ang kanyang kumpiyansa. Kabanata 1324. I'm really sorry, mga bata. Hindi ko lang ito naitago kay Mr. Graham. Ramdam ni Ethan ang pagdiin sa kabilang dulo ng linya, halos mapaluhod siya. Mr. Graham, maingat na tanong ni Ethan, ako na ang bahala sa lahat. Ang bastos na si Justin ay hindi maghay-hinala na ginawa iyon ng mga bata. Malamig na napangiti si Benjamin. Halika at parusahan ngayong gabi. Masyadong inispoil ni Ethan yung mga bata. Kung ipagpapatuloy niya ang mga ito sa hinaharap, hindi ba sila magiging walang batas? Hindi naglakas loob na magmakaawa si Ethan at maamo siyang sumagot, oo. Ang pagpaparusa sa akin ay mas mabuti kaysa parusahan ang mga bata, matigas ako. Pinisil ni Benjamin ang kanyang mga daliri, ang kanyang mga mata ay malalim at hindi moari. Maya-maya, tinawagan niya si Kingsley. Bantayan mo ako sa project sa North Stream. Masyado akong abala sa pag-aalaga kay Arisa para pumunta doon. Ha, medyo natarante si Kingsley nang bigla siyang makatanggap ng order mula kay Benjamin. Umalis ka agad. Walang iniwan si Benjamin para sa pag-uusap. Bulalas ng kawalan ng pag-asa si Kingsley, can't you ask Ethan instead? I have a play that is about to premiere. I'm really busy. Fine. Kung hindi ka pupunta, babawiin ko lahat ng investments ko. Sapat na ang mga salita ni Benjamin para kusang sumunod si Kingsley. Walang tumulong dito, dahil ang may pera ay may hawak na ganap na kapangyarihan. Kung bawiin ni Benjamin ang pondo sa napakahalagang sandaling iyon, wala nang pag-asa na may palabas ang kanyang bagong drama. Sige, pupunta na ako. Sumandal si Kingsley, diretsyong bumagsak sa kama, nakaramdam ng matinding kalungkutan. Bagamat mukhang magandang lugar ang North Stream, isa talaga itong baog na lugar. Walang awa si Benjamin. Siya ay hindi pumunta sa kanyang sarili ngunit nagpadala sa akin sa halip. Na-offend ko ba siya kahit papaano? Ang pag-iisip ng gabing inilabas nila ang mga bata para sa gabing merienda at nakasalubong si Benjamin ay nagpang-inig kay Kingsley. Ang tusong fox na iyon, si Benjamin, ay dapat na gumagawa nito dahil sa bagay na iyon. Pero hindi ba medyo unfair na parusahan akong mag-isa? As it turned out, tinawagan niya si Sean, na distress din dahil ngayon lang niya nalaman na kinansela ni Benjamin ang kanyang research project. Kung walang pondo, mahirap gumawa ng anumang pag-unlad. Haha, akala ko paparusahan lang ako ni Benjamin. Hindi ka rin pala makakatakas, sabi ni Kingsley na ikinatutuwa ng kapalpakan ni Sean. Para kay Sean, pananaliksik ang kanyang buhay. Alam mo ba kung bakit? Hindi pa rin malinaw kay Sean kung bakit biglang hinayla ni Benjamin ang stunt na iyon. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magtanong, may tumawag mula kay Kingsley. Inabisuhan siya ng direktor. Naaalala mo ba noong isang araw nang isama natin si Gavin at ang iba pa para sa gabing merienda? Tinuturuan tayo ni Benjamin ng leksyon. Tumawa si Kingsley, inalis ang pagkalito para sa kanya. Hindi makapaniwala si Sean. Hindi pwedeng dahil lang dito. So, ibig sabihin ba nito ay hindi rin makakatakas si Ethan? Tama, kasama rin si Ethan, tatawagan ko siya. Agad na ibinaba ni Kingsley ang telepono para tawagan si Ethan. Nadama ni Sean na ang pinakamabilis na paraan ay ang direktang tanungin si Benjamin at, kasabay nito, nakikiusap sa huli na ipagpatuloy ang pagpopondo sa proyekto ng pananaliksik. Ayaw sagutin ni Benjamin ang tawag niya kaya diretso niyang ibinaba ang tawag. Tawag ulit ni Sean. Nang makita siyang ilang beses na binabaliwala ang mga tawag, nagulat si Arisa at nagtanong, bakit hindi mo sinasagot ang iyong telepono? Sean naman, nakakainis, nagpahayag si Benjamin ng may paghamak. Bahagyang umawang ang lobby ni Arisa. Nang makitang nagring muli ang kanyang telepono, hinimok niya ito, dapat mong sagutin ito ng mabilis. Baka importante ito. Natural, alam ni Benjamin kung bakit tumatawag si Sean. Noong una ay ayaw niyang sumagot, ngunit nakatitig sa kanya si Arisa. Kinuha niya ang phone niya at pumunta sa gilid. Nang makakonekta ang tawag ay bumungad sa akin ang nag-aalalang boses ni Sean. Benjamin, bakit mo itinigil ang research project ko? Nasa kalahati na.
Iyan ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Bahagyang napangiti si Benjamin. Paano ito magiging isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan? Kapag nakumpleto na ang pananaliksik na ito, ang aming ospital ay makikinabang ng malaki. Talagang sayang kung titigil tayo ngayon. Ginagarantiya ko na hindi ka magsisisi sa patuloy na pamumuhunan. Maluha-luha si Sean. Kabanata 1325. Benjamin, hindi ko kaya kung wala ka. Please help me out. Simula ngayon, kahit anong ipagawa mo sa akin, hindi na ako tatutol. Di ba gusto mo pumunta ako sa Yaleview para bantayan si Arisa? Pupunta ako. Ibinigay ni Sean ang lahat. Bagamat hindi siya makapagsagawa ng pananaliksik sa Yaleview, maaari pa rin niyang pag-aralan ang mga materyales at magsagawa ng maliliit na eksperimento. Iyon ay dalawang magkaibang bagay. Bahagyang napangiti si Benjamin. Kung hindi ko sila tuturuan ng leksyon ngayon, makikigulo na lang sila sa mga bata sa hinaharap. Benjamin, bakit bigla mong pinutol ang pondo? At ipinatapon mo pa si Kingsley sa North Stream. Hindi naman kasi namin inihatid si Gavin para sa late night snacks, di ba? Gustong intindihin ni Sean. Tanungin mo si Ethan. Ibinaba ni Benjamin ang telepono dahil ayaw na niyang makarinig pa ng kalokohan. Ethan. Kinagat ni Sean ang kanyang mga ngipin at mabilis na tinawag si Ethan para linawin ang mga bagay-bagay, ngunit abala ang linya. Sa huli, si Kingsley ang tumawag sa kanya. Sean, alam mo ba kung bakit tayo pinaparusahan ni Boss? It's so unfair. Ano, nadama ni Sean na hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng merienda sa gabi. Nalantad na ang pagkana namin laban kay Justin, pati si Ethan may problema din. Paparusahan siya ngayong gabi. Ako ang pinakamalas. Kailangan kong ipadala sa North Stream. Boss, ang matandang fox na iyon, gumawa pa ng dahilan, masyado raw siyang abala sa pag-aalaga kay Arisa. Napakasama niya. Sa tingin mo may oras pa akong tumakbo ngayon. Wika ni Kingsley habang mabilis na bumangon at nagbihis, handa nang tumakas. Ipinapayo ko sa iyo na itigil ang panliligaw kay kamatayan. Magiliw na nagbabala si Sean, ngunit sa kasamaang palad, hindi nakinig si Kingsley. Mabilis siyang nagpalit ng damit, kinuha ang ID at phone, at nagmamadaling pumunta sa airport. Ngunit hindi pa nga siya nakatapak sa eroplano ay nakatanggap ang kapitan ng mga bagong utos. Ang destinasyon ay mas mahirap kaysa sa North Stream. Pagkalapag, nanginginig sa buto ang panghihinayang sa puso ni Kingsley. Anong problema ni Mr. Bailey? Casual na tanong ni Arisa nang makitang nakaupo si Benjamin. Napatingin din si Darius kay Benjamin. Kung abala kayo, sige. Mananatili ako sa bahay at sasamahan si Isa. Naantig, sinabi rin ni Arisa kay Benjamin, tama. Kung may gagawin ka, sige. Huwag kang mag-alala sa akin. Ano ang problema sa kanya? Sinusubukan niyang kumbansihin ako dahil pinutol ko ang kanyang pondo sa pananaliksik. Sa casual na kilos, humigop ng plain water si Benjamin sa tasa sa harap ni Arisa. Oras na para umidlip ka. Napatingin si Arisa sa kanya. Hindi pa ako pagod. Gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa pakikipag-usap kay tatay. Pagod na si Dad. Tumingin si Benjamin sa kanyang ama, si Darius, na sinalubong ang kanyang tingin at ibinuka ang kanyang mga labi. Gusto talaga ni Darius na kontrahin si Benjamin, ngunit dahil hindi na masyadong maupo si Arisa, nagpa siya si Darius na hindi ito maupo. Natatawang sabi ni Darius, tama na. Kailangan ko ng umidlip. Ipagpatuloy natin ang pag-uusap natin pagkatapos kong magising. Total nasa bahay naman tayo. Maraming oras, si Darius ay humigop ng kanyang kape, inilapag ang tasa, at pagkatapos ay bumangon upang magpahinga. Hindi ka pwedeng umupo ng matagal, sabi ni Benjamin kay Arisa habang nakayuko ito para buhatin siya. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Arisa. Namimiss ko talaga ang naka-upholster na armchair sa Old Manor. Lagi akong hindi komportable na nakahiga. Paano kung bumili ka ng upholstered armchair para sa akin? Sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang umupo ng tuwid, at magiging komportable ako kahit na semi-recline lang. Nang marinig ang sinabi niya, nadama ni Benjamin na katanggap-tanggap ito. Okay, ipapadala ko ito sa ilang sandali, tugon niya. Bitbit siya pabalik sa kwarto, noon lang inutusan ni Benjamin si Edwin na hawakan ng bagay. Magpahinga ka, huwag magtrabaho sa buong hapon. Kumuha si Arisa ng libro, balak magbasa sandali. Sumulyap si Benjamin sa kanya, tumango lang ang isinagot nito, saka nagpalit ng damit bago tuluyang humiga para magpahinga.
Ang gayong mga nakakaaliw na araw ay isang bagay na hindi pa nararanasan ni Benjamin. Dati, nahihirapan siyang matulog, nagagawa lang niyang manhid sa trabaho. Kahit ilang oras na pagpikit sa isang araw ay isang luho. Ngunit sa pagkakataong iyon, mas madaling makatulog sa tabi ni Arisa. Kasabay nito, sa panahon, ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay naging mas katulad ng isang normal na tao. Nang maramdaman ang titig nito sa kanya, ibinaba ni Arisa ang mga mata at ngumiti sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo? Ipikit mo ang mga mata mo at matulog ka na. Paglaro niyang tinakpan ng kamay niya ang mga mata nito. Pinaikit ni Benjamin ang gilid ng lobby at ipinikit ang mga mata. Kabanata 1326. Pumikit si Benjamin. Ang pamilyar at nakapapawing pagod na pabango niya ay pumuno sa kanyang mga butas ng ilong. Ang kanyang katawan ay nakaka-relax, at hindi nagtagal, siya ay nakatulog. Pinakinggan ni Arisa ang kanyang malalim at matagal na paghinga, ibinaling ang kanyang ulo upang titigan ang natutulog na mukha ni Benjamin ng ilang sandali. Habang pinagmamasdan niya, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang gwapo talaga ng lalaking ito. Kapag natutulog siya, nawawala ang kanyang pagiging mahigpit, na ginagawang hindi mapigilan ang mga puso. Marahang hinawakan ni Arisa ang ilong niya. Lumapit si Benjamin at hinawakan ang kamay niya. Akala ni Arisa ay hindi pa siya natutulog, pero subconscious lang pala ang galaw niya. Hinawakan niya ang kanyang kamay, nakatulog siya ng mas mahimbing. Humalaklak si Arisa, nakitang parang bata at kaibig-ibig ang ugali ni Benjamin. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan at nais na ipagpatuloy ang pagbabasa, napagtanto niya na isang kamay lamang ang libre. Wala siyang choice kundi ibaba ang libro at humiga sa gilid niya. Tahimik na pinagmamasdan si Benjamin na natutulog, binabaybay ang mga tabas ng kanyang mukha sa hangin gamit ang kanyang mga daliri, siya ay lubusang nag-e-enjoy sa sarili. Sa oras na bumangon si Benjamin, siya ay nakatulog. Tumagilid ito at hinalikan ang noo nito, saka maingat na hinayla ang kumot sa ibabaw nito bago tahimik na bumangon para magpahangin. Mahaba ang tulog ni Arisa na tumagal hanggang pasado 3:00 ng hapon. Ito ay ang perpektong oras upang magpasariwa, at sa lalong madaling panahon, ito ay oras na para sa mga bata upang makatapos ng pag-aaral. Darling, gising na ako. Nang hindi makita si Benjamin sa silid, tinawag niya ito. Teka, aakyat na ako, sagot ni Benjamin, saka ibinaba ang telepono. Si Arisa ay nakahiga sa kama at naghihintay. Maya-maya, narinig niya ang mga yabag ng paa na tumatakbo paakyat sa hagdan. Nakakarba ang sulok ng kanyang bibig habang nakatutok sa pintuan. Pumasok si Benjamin, bahagyang umangat ang manipis na lobby. Gaano ka katagal gising? Kakagising ko lang. Gaano ka katagal natulog? Nakita ni Arisa ang pag-abot nito para hawakan siya, at inabot din niya ang mga braso nito sa leeg nito. Sandaling nag-isip si Benjamin at sumagot, malamang 1 oras akong natulog. Naidlip siya at nagising na medyo masigla. Nang makita ang kanyang mataas na espiritu, tumawa si Arisa at sinabing, kailangan mong umidlip sa tanghali para maging mahusay ang trabaho. Tama, tumango si Benjamin bilang pagsang-ayon. Pagdating ko, si tatay at ang iba ay nasa kusina, nagkukulitan ng kung ano-ano. Mabango talaga, I bet they are making food for you. Napasinghot si Arisa, tila may bahid ng halimuyak sa hangin, at siya ay tumawa ng may singkit na mga mata. Paano mo malalaman na ginawa ito para sa akin? Napansin kong nag-aaral ng recipe si tatay pagkagising ko ng tanghali, pinaalalahanan pa niya si Edwin na magbayad. Pansin sa mga pampalasa, kung hindi dahil sa iyo, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga detalyeng ito. Tumawa si Arisa, o baka naman ginawa para kumain si tatay. Ang matandang iyon ay palaging matako, kumakain ng kahit ano at lahat kapag walang nanunood. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na paalalahanan si Edwin na mag-ingat. Ngumisi si Benjamin. Binigyan siya ni Arisa ng isang nakakatawang tingin. Anong ibig mong sabihing matanda? Tatay mo yan. Kung hindi malapit sa iyo ang mga bata, siguradong natutunan nila ito sa iyo. Sa puntong ito, hindi mapigilan ni Benjamin ang bahagyang pagmamalaki. Sinong nagsabing hindi ako close ng mga bata? Nagpaalam silang lahat sa akin kaninang umaga. Bahagyang tumawa si Arisa. Kung susundan ko sila, tiyak na ako ang kakaway nila imbes na siya. Nang makitang hindi siya makapaniwala, kumunot ang noo ni Benjamin. Susunduan ko sila mamaya sa school. Siguradong matutuwa sila. Talaga, napatingin si Arisa sa kanya ng may pagdududa.
Ang mga bata ay nagsimula lamang na maging malapit sa kanya nitong mga nakaraang araw, marahil ay nakonsensya sa isang bagay na nagawa nilang mali. Sigurado ka bang hindi sila nagiging mabait sa iyo dahil sa kasalanan? Tanong niya, bahagyang umawang ang bibig ni Benjamin, at pinisil ang ilong nito sa inis. Malulugod kong tatanggapin iyon. Ano man ang dahilan, tiyak na mas naging malapit sa kanya ang mga bata. Bago iyon, pinag-iisipan pa niya kung paano parusahan ang mga maliliit, ngunit ibinasura niya ang ideya. Kung ako, parusahan mo na naman sila, malamang hindi na sila lalapit sa akin. Hahayaan ko na lang itong mag-slide this time. Hindi naman talaga big deal. Sa hinaharap, tuturuan ko sila ng higit pang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili. Nang makita ang nakakalokong ngiti ni Benjamin, na hindi nakadirekta sa kanya, natutuwa itong pagmasdan siya ni Arisa. Bakit ka nakangiti? Tanong niya. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni Benjamin nang buhatin siya nito at binuhat pababa. Tere, mag-afternoon tea tayo. Hindi pa ako naghuhugas ng mukha. Sabi niya, wala akong pakialam. Kabanata 1327. Binuhat ni Benjamin si Arisa pababa ng hagdanan kaya't wala siyang ibang nagawa kundi ang kuskusin ng mukha at gilid ng mata gamit ang mga kamay. May bakas ng saya sa kanyang mga mata nang isuklay nito ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan. Natigilan si Benjamin bago imangot. Sabi mo hindi ka tatputol. Matagumpay na tumingin sa kanya si Arisa, naiwan si Benjamin na nawala ng salita. Bahagyang napaawang ang lobby ni Benjamin. Basta masaya ka. Nang makita ang kanyang hindi komportableng kilos, ang pinipigilang pagtawa ni Arisa ay naging tawanan. Nagbabala si Benjamin sa kanya. Nang makarating sila sa ibaba, marahan niyang inihiga si Arisa sa couch, saka tumalikod at umakyat sa itaas. Darius, Maryland, lumabas si Edwin mula sa kusina na may dalang panghimagas. Kaagad, napansin nila si Benjamin na umakyat sa itaas. Casual na nagtanong si Darius, bakit siya umaakyat? Para magpalat ng damit. Nakangiting sagot ni Arisa na hindi inilalahad ang dahilan. Walang pakialam si Darius at ang iba pa habang niyaya nila si Arisa na sumama sa kanila sa afternoon tea. Sure enough, pagbalik ni Benjamin sa ibaba, nagpalit na siya ng sando. Nakita naman ito ni Darius at hindi napigil ang gumawa ng panunukso. Bakit ka pa magpalat ng damit kung maghapon kang nasa bahay? Hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Tahimik na tumawa si Arisa. Kumakain ng kanyang pagkain habang hinahangaan ang gwapong lalaki. Sinulyapan sila ni Benjamin ngunit hindi lumapit. Sa halip, dumiretso siya sa pag-aaral. Kalimutan mo na siya, kain na tayo. Hindi siya pinansin ni Darius, alam niyang likas lang iyon ni Benjamin. Pagpasok pa lang ni Benjamin sa silid-aralan, mula sa labas ang tunog ng isang makinang namamatay. Parang may dumating. Maaari ba kayong tulungan akong ilipat ang mga bagay na ito sa silid sa likod? Tanong ni Sean sa malayo sa ibang tao. Nagtaka naman ang iba kung ano ang ginagawa niya. Tumingin si Darius kay Edwin at nagtanong, si Sean, tama ba? Mukhang si Mr. Bailey. Titingnan ko. Bumangon si Edwin para tingnan. Napalingon din si Arisa para tignan. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ni Sean at Edwin bago sila pumasok. Masama ba ang pakiramdam mo pagka-uwi mo, Arisa? Tanong ni Sean. Hindi. Tumawa si Arisa bago niyaya na sumama sa kanila. Ngumisi siya. Sakto lang yata ang dating ko. Nasaan si Benjamin? Umupo si Sean, sumulyap sa kaliwat kanan, ngunit hindi niya nakita kahit saan si Benjamin. Busy siya sa pag-aaral. May kailangan ka ba sa kanya? Nakangiting tanong ni Arisa. Napatigil si Sean ng may pag-iisip, sinulyapan siya at ang iba pa. Walang dapat ipag-alala. Tandaan kung paano nag-aalala si Benjamin na baka hindi ka komportable sa bahay, kaya't hiniling niya sa akin na sundan ka. Ngayong maayos na ang lahat sa ospital, pumunta na ako. Natigilan si Arisa. Hindi kaya ang mga taong inutusan niya na maglipat ng mga bagay sa labas ay talagang gumagalaw ng mga kasangkapan ng kanyang pangangalakal. Mukhang tahimik ang ospital ngayon. Hindi ba dapat nagre-research ka? Tanong ni Darius kay Sean na curious na nakatingin sa kanya. Ilang ulit na tumawa ng awkward si Sean, nahihiyang aminin na pinutol ni Benjamin ang kanyang pondo. Pinapatigil ko yan saglit, hindi nagmamadali, sabi niya. Alam ni Darius kung anong klaseng tao si Sean, palaging engrossed sa trabaho niya sa ospital. Kahit na pauwiin ang nakababatang lalaki, hindi tiyak na uuwi siya. Dahil dito, nagkaroon ng ilang ideya si Darius kung bakit biglang pumunta si Sean sa Yaleview. Bukod pa rito, may sinabi si Benjamin na tila konektado sa ugali ni Sean.
Kaya naman, nagtanong si Darius, hindi na ba namumuhunan si Benjamin? Nagtatakang tumingin sa kanya si Sean, nag-thumbs up sa matanda. Nakakamangha ka, old Mr. Graham. To think na hulaan mo pa ito. Nabanggit ito ni Benjamin. Kalmadong humigop ng kape si Darius. Sumulyap si Sean sa kanila, saka bumaling kay Arisa. Alam mo na ang lahat. Tumango si Arisa at nakangiting tanong, bakit bigla niyang pinutol ang pondo mo? Napaawang ang sulok ng bibig ni Sean. Biglang may nakita siyang figure sa study. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi, nagbabaka sakali na huwag magbunyag ng kahit ano. Sa tingin ko ay dapat akong manahimik tungkol sa bagay na may kaugnayan sa mga bata. Kung hindi, mag-aalala siya. Nawala niya ang kanyang mga marbles. Sino ang tinutukoy mo? Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw, dala nito ang napakalakas na puwersa. Nakangiting tumingin si Sean kay Benjamin. Ang sabi ko masarap ang dessert na ito. Kabanata 1328. Ngumuso si Benjamin at hindi naniwala sa kalokohan ni Sean. Pambihira ang kanyang pandinig. Huwag mo siyang masyadong pakainin, Madam Mary. Hindi maganda ang sikmura niya nitong mga nakaraang araw. Ha, wala akong ideya. Totoong naniwala si Mary at mabilis na binawi ang dessert na ibibigay niya kay Sean. Mabilis na tumayo si Sean at kinuha ang dessert, nakangiti. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Ayos na ang tiyan ko. Malinaw na siya ang masama ang tiyan. Sinulyapan ni Benjamin si Sean, dahilan para itinikom ng huli ang kanyang bibig. Bahagya niyang inilayo ang katawan, nagsimulang kumain ng nakatalikod kay Benjamin, paisa-isang kagat. Tumingin si Arisa sa kanila ng may katuwaan at nag-imbita, gusto niyo bang kumain? Umupo si Benjamin sa tabi niya at sinabing, pupunta ako sa kumpanya. Kung may kailangan ka, humingi ka lang ng tulong sa kanila. Tumango si Arisa, naiintindihan, see you later. Marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok. Lalabas ako kung ganoon. Tama. Tumango si Arisa, naalala ang pangako niyang susunduan ng mga bata sa paaralan sa tanghali. May oras ka pa bang kunin ang mga bata? Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang wristwatch, napansin na wala pang isang oras bago lumabas ang mga bata sa paaralan. Kailangan pa niyang pumunta sa opisina, at sigurado siyang hindi na siya babalik-balikan. Sa takdang panahon, malamang hindi ko sila masando. Hayaan mo silang bumalik ng mag-isa. Sa pag-aalaga sa kanila ng mga bodyguard, hindi nag-alala si Benjamin tungkol sa isyo. Libre ko, kaya pwede ko na silang kunin saglit. Mabilis na nagsalita si Sean, sabik na ipakita kung gaano siya kakonsiderasyon sa harap ni Benjamin. Sumulyap si Benjamin sa kanya, nagbabala, pagkatapos kunin sila, dumiretso ka sa bahay. Pangako ko, paniniguro ni Sean sabay taas ng kamay. Babalik ako kaagad kapag nakilala ko sila. Nang maayos na ang lahat, pumunta si Benjamin sa kumpanya. Nakahinga ng maluwag si Sean. Hindi man lang siya nang ahas na huminga ng malalim sa harap ni Benjamin dahil kailangan niya ang tulong ng huli. Ganyan ka ba kaitikot sa kanya? Pang-aasar ni Arisa, sina Darius at Mary ay nakatitig kay Sean, nakangisi. Samantala, tumawa si Sean at umiling. Takot na ako sa kanya simula bata pa ako. Si Benjamin ay hindi isang taong dapat guluhin. Arisa, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Umupo si Sean sa tabi ni Arisa na may nakakainggit ng ngiti. Ang kanyang nakakatawang hitsura ay medyo kahawig ni Kingsley. Napangiti si Arisa, anong kailangan mo ng tulong? Kasama, inipon ni Sean ang kanyang mga iniisip bago nagsalita. Napakaganda ng pakikitungo ni Benjamin sa iyo, kaya tiyak na makikinig siya sa iyo. Maaari mo bang hikayatin siyang huwag putulin ang aking pondo? Tumawa si Arisa, nanunukso kay Sean. Bakit hindi mo siya tinawag ng maayos ngayon? Kung ginawa mo, baka nanlambot na siya sa'yo. Ngumiti ng mapait si Sean. Sinasadya ni Benjamin. Hindi mahalaga kung ano ang tawag ko sa kanya. Wala sa mga ito ang gumagana. Mahalaga ba sa iyo ang pondong iyon? Tanong ni Arisa habang kumakain ng nuts. Talagang magiging exponential ang returns mula sa research na ito. Nakumpleto na natin ang kalahati nito. Ang biglaang pagkaputol ng pondo mula kay Benjamin ay isang mabigat na dagok sa amin. Kapag natapos na ang gamot na ito, hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa mga malubhang sakit. Mukhang ang galing talaga ni Benjamin sa paghawak ng mga tao. Nakinig tuloy si Arisa kay Sean na nag-uusap tungkol sa research project. Nang matapos siya, nakita niyang kapaki-pakinabang ang proyekto sa mga tuntunin ng kontribusyon sa lipunan at proteksyong medikal, kaya, sinabi niya, naiintindihan ko.
Kapag maganda ang mood niya, susubukan kong hikayatin siya. Nang marinig ang sinabi ni Arisa, panatag si Sean. I can't thank you enough. Arisa, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Ipapakita ko ang galing ko sa pagluluto. Nakangiting tanong ni Sean kay Arisa. Curious na tumingin sa kanya si Arisa. Marunong ka bang magluto? Oo naman, pero medyo hindi ako sanay kaysa kay Benjamin. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kadalubhasaan ay nasa medisina, hindi sa pagluluto. Pumasok si Edwin, narinig ang sinabi ni Sean, at iminungkahi, paano kung ikaw ang maging katulong ko sa hapunan ngayong gabi, Mr. Bailey? Dahil discharged na si Mrs. Graham ngayon, bakit hindi natin imbitahan sina Mr. Watts at Mr. Patterson na sumama din sa amin sa hapunan? Nagustuhan ni Arisa ang ideya. Kung ganoon, bumili ka pa ng gulay, Edwin. Dapat tayong magdiwang ng maayos. Deklara ni Darius. Oo, matandang Mr. Graham. Nakangiting sagot ni Edwin. Agad naman siyang umalis para maghanda. Kung nagsimula man siya sa ibang pagkakataon, hindi na siya makakasabay. Kabanata 1329. Umalis ng kalahating oras ng maaga si Sean para sunduin ang mga bata sa paaralan. Paglabas nila at nakita siya, tuwang-tuwa sila. Mr. Bailey, bakit ka nandito? Ang anim na maliliit na bata, kasama ang kanilang mga backpack na tumatalbog sa kanilang mga likod, ay tumakbo sa kanya. Namimiss ko na kasi kayong lahat. Hindi mo ba nagustuhan ang pagdating ko para sunduin ka? Tanong ni Sean. Paanong hindi namin magugustuhan? Ngumisi si Jasper. Akala namin nasa ospital ka pa. Sa hinaharap, mananatili ako sa iyong bahay araw-araw. Tatanggapin mo ba ako? Tanong ni Sean habang inaakay ang magkapatid sa sasakyan pagkatapos batiin ang kanilang guro. Bakit ka tutuloy sa bahay namin? Nagtataka si Jessie, kumikinang ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Magiliw na hinawakan ni Sean ang ilong niya. Dahil maginhawa, at gusto kong makasama kayong lahat. Hindi alam ng mga bata na pinalabas na si Arisa, kaya nagpasya silang panatilihin itong isang sorpresa, pagsunod sa mga tagubilin ni Benjamin. Siguradong may nangyayari ka. Zachary Cooley concluded na may katiyakan. Walang magawang tumawa si Sean. Kailangan bang maging matalas ang batang ito? Maaari pa niyang sabihin na may nangyari. Hindi rin naniniwala si Gavin na nandito lang si Sean para makasama sila. Napakatagal na noong huli sila. Nakita siya, malinaw na may mali. Nanatili ang tingin ni Tim at Oliver kay Sean ngunit hindi gaanong nagsalita. Gayunpaman, ang titig ni Tim kay Sean ay partikular na maliwanag. Tumawa si Sean at kinurot ang pisngi ni Tim. Ang batang ito ay dating napakaitim, at ngayon, kahit na hindi siya kapantay ng iba pang lima, siya pa rin ang mukhang hindi kapani-pani walang kaibig-ibig. Tim, tinatitigan mo ba ako dahil hindi mo na ako nakikilala? Nahihiyang ngumiti si Tim at nagtanong sa mahinang boses, Mr. Bailey, bakit wala ka sa ospital para alagaan ang mommy ko? Gumaling na ang mommy mo, kaya hindi na ako kailangan pa. Humalaklak si Sean at ligtas na ikinabit ang mga seatbelt ng mga bata na nagmaneho sa kanila pabalik sa Yaleview. Mr. Bailey, pwede ba tayong dumiretso sa ospital? Tanong ni Gavin habang nakatingin sa nagmamanehong si Sean. Gusto nilang makasama si mommy ng mas maraming oras. Galing ako sa bahay para sunduin ka. Pag alis ko, madaming pinamili si Edwin at hindi pa siya nakakapagluto ng hapunan. Kaya, umuwi muna tayo, at makapaghahatid tayo ng hapunan sa mami mo sa ospital. Sinabi ito ni Sean nang may nakakumbinsi na tono, sinisigurado na ang mga bata ay walang pinaghihinalaan. Ang anim na bata ay nakaupo sa likurang upuan, sumulyap kay Sean, pagkatapos ay sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-usisa. Mr. Bailey, bakit hindi kami pinuntahan ni Daddy? Napansin ito ni Gavin na kakaiba. Nangako si Daddy na susunduan sila pagkatapos ng klase sa umaga. Sa totoo lang, sa loob-loob niya, medyo nadismaya pa rin sila nang makitang si Sean na ang sundo sa kanila. Hindi tinupad ni Daddy ang sinabi niya. May urgent business ang Daddy mo sa kumpanya niya na kailangan niyang asikasuhin. Hindi siya nakarating sa oras, kaya pinapunta niya ako at sunduin ka. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Gavin na nagsalubong ang mga kilay. Napatingin si Sean sa rearview mirror, nakita ang pag-aalala ng mga bata. Ngumiti siya ng panatag. It's not a very big problem, I don't think. Wala masyadong sinabi ang daddy mo, and he looked composed nung umalis ako. I believe he can handle it. Tumango si Gavin, panatag ang loob. Tinanong ni Zachary, kailan siya matatapos?
Hindi ako sigurado tungkol doon. Paano kung tawagan mo siya at tanungin? Nais ding malaman ni Sean kung makakapag-dinner si Benjamin. Hindi ko siya tinatawagan, sagot ni Zachary sa malamig na paraan. Humalaklak si Sean. Dapat mo siyang tawagan at yayain siyang umuwi para sa hapunan. Matutuwa siyang makarinig mula sa iyo. Nagkatinginan ang magkapatid, isinasaalang-alang ang mungkahi ni Sean, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong tumawag. Sa wakas, mamaling silang lahat kay Tim, at tumingin sa kanila si Tim at tahimik na nagtanong, dapat ko bang tawagan? Si Gavin at ang iba ay tumawa at tumungo, na nagsasabing, Tim, ikaw ang tumawag. Saglit na nag-alinlangan si Tim, na medyo nahihiya, bago tuluyang i-dial ang numero ni Benjamin. Matagal nang nagring ang telepono, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Mr. Bailey, hindi niya sinasagot ang tawag. Kabanata 1330. Hindi makontak si Benjamin sa telepono, nagpa siya ang mga bata na magpadala sa kanya ng isang text message upang paalalahanan siyang umuwi para sa hapunan. Mr. Bailey, hindi sinasagot ni Daddy ang telepono, kaya pinadalhan namin siya ng text message, sabi ni Gavin kay Sean. Tumango si Sean at pagkatapos ay nagtanong, saan mo siya sinabihan na pumunta para sa hapunan? Bahay, natural na sagot ni Tim. Pagkatapos ay napagtanto niyang lagi silang magkasama sa ospital kasama si Arisa at napabulalas, nagkamali ba tayo? Paano kung umuwi si Daddy? Humalaklak si Sean. Ayos lang, napakatalino ng Daddy mo. Malamang hindi talaga siya uuwi. Sino ang nakakaalam? Napangisi si Zachary. Itama natin kung sakali. Iniyuko ng mga bata ang kanilang mga ulo at binago ang address. Inutusan si Benjamin na bumalik sa ospital. Napangiti si Sean at hindi na nagsalita, pinabalik sila sa Yaleview. Pagdating nila sa bahay, hindi pa namalayan ng 6 na bata na nakabalik na si Arisa. Bumaba sila ng sasakyan at tuwang-tuwa na tumakbo papasok ng bahay. Naamoy ang masarap na aroma sa hangin, iniwan nila ang kanilang mga backpack at dumiretso sa kusina. Lolo, nang makitang nandoon din si Darius, masayang pinalibutan siya ng 6 na bata. Sweethearts, bumalik ka na mula sa paaralan. Hayaan mong yakapin kita. Napangiti si Darius habang nakatingin sa mga bata at yumuko para bigyan sila ng mabilis na yakap dahil natatakpan ng sarsa ang mga kamay mula sa adobong ekstrang tadyang. Lolo, your hands, paalala ni Gavin at mabilis na tumabi. Tawa ng tawa si Darius. Maghugas ka na ng kamay. Nagugutom ka ba? Nakita ni na Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie ang masaganang sangkap sa countertop, at kumikinang ang kanilang mga mata. Anong kapistahan? Lolo, espesyal ba ang okasyon ngayon? Lolo, inihahanda ba natin ang lahat ng ito para sa hapunan? Lolo, nagsisimula ka pa bang magluto nito? May sapat na oras ba para magdala ng pagkain kay Mommy? Wow, ang daming masasarap na pagkain ngayong gabi. Tuwang-tuwa ang 5 bata, at natuwa si Darius. Mahinang sagot niya, consider it a special okasyon. Siguradong mag-e-enjoy ang mommy mo. Pagkatapos ay maghuhugas kami ng aming mga kamay at tutulungan ka mamaya, sabi ni Gavin, na hinikayat ang kanyang mga nakababatang kapatid na maghugas ng kanilang mga kamay. Binati ng 6 na bata ang kasambahay at si Mary bago tumakbo para maghugas ng kamay. Dumating din si Sean at tumingin sa kusina. Tanong niya sa pananahimik na tono, nasa itaas ba si Arisa? Nasa labas siya sa hardin, sagot ni Darius, na may pilyong ngisi. Pagkatapos ay nagtanong siya sa palihim na tono, hindi mo ba napansin noong bumalik ka? Umiling si Sean, hindi ko pinansin. Pinark ko ang sasakyan at pumasok sa loob. Nang makita ang mga bata na tumatakbo pabalik, inabot ni Edwin sa kanila ang isang plato ng pagkain at sinabing, mga bata, tulungan mo akong dalhin itong plato ng pagkain sa hardin. Mayroon tayong mahalagang bisita. Sino ito? Curious na tanong ni Jasper. Mahiwagang ngumiti si Edwin at sinabing, malalaman mo kapag pumunta ka doon. Nagkatinginan ang 6 na bata doon. Nais ng grupo ni Zachary na tumulong sa kusina, kaya napagpasyahan nilang italaga ang gawain kay Gavin. Mas pamilyar ka sa mga kaibigan ng pamilya, pumunta ka, sabi ni Zachary. Napatingin si Gavin sa mga nakababatang kapatid at pumayag. Sige, ihahatid ko na ito, pero hintayin niyo akong bumalik. With that, bitbit ni Gavin ang plato ng pagkain at nagmamadaling lumabas. Tinukso sila ni Sean, hindi rin ba kayo pupunta? Umiling ang mga bata.
Gusto naming tumulong dito, kung hindi, magtatagal para may handa ang lahat, at magugutom si Mommy. Sina Darius, Mary, at Edwin ay nagbahagi ng tawa ngunit walang ibinunyag. Narating ni Gavin ang hardin at nakakita ng bagong tamba-tamba, dahan-daang umiindayog pataas at pababa. Tila nag-e-enjoy ang nakaupo dito. Dahil nakatalikod ang tao, hindi makita ni Gavin kung sino iyon. Tumikim siya at nagpatuloy sa paglalakad. Hinahangaan ni Arisa ang paglubog ng araw, at nang marinig ang tunog, lumingon siya. Sa sandaling magtama ang mata ng mag-ina, hindi na napigilan ni Gavin ang pananibik. Mommy, sweetheart, bumalik ka na.